Hi guys, good afternoon. Ako na po So today is July 6, 2025 at meron po tayong panibagong update about sa ating online contract verification pilot implementation which magsisimula na po tomorrow, July 7, 2025. So today po nagpalabas ng anunsyo at mga guide ang ating MWO Dubai and Northern Emirates both sa kanilang official Facebook page at sa kanilang website para po sa mga guidelines kung paano mag-upload ng mga eKYC documents po natin at paano nga ba po ang proper na formatting ng ating pag-a-upload sa ating pag-a-apply for the online contract verification. Since bukas na po yan, yung mga mag-aabang po bukas, I hope you can see this video para po kayo ay ma-prepare no, kung paano nga ba po properly mag-upload sa ating online verification system. Again, ang ating pong online verification link, ito po siya, ilalagay ko po dito para po inyong buksan tomorrow. As of today, binuksan ko po siya ulit, ganito pa rin po ang lumalabas, stay tuned pa rin po siya, so hindi ko pa rin po makita yung loob nung mismong link na ito. But for sure, bukas at 8 a.m. July 7, 2025, magbubukas na po ito for the pilot implementation. So ito po ang unang pinalabas na guidelines ng ating MWO Dubai and Northern Emirates eKYC Guide. So ano nga ba ang eKYC? It is an electronic Know Your Customer, which is a digital identity verification process to confirm that you are a real person and that your ID is valid. So ito po ay required to complete your online application after paying the service fee. Mahalaga pong tandaan po ninyo na kakailanganin po ninyo ng smartphone or computer with camera, valid passport or government-issued ID. I think you need your original passport with you and of course a stable internet connection. So ganito na po ang proseso. Kanila pong binreakdown yan into 5 para po mas maintindihan natin lahat. Una, consent to eKYC. So, kailangan nilang pong mag-agree to the data collection and verification. And then, you will be prompted right after the payment via email reminder. Pangalawa, scan your ID documents. So, kailangan niyo pong ipakita ang inyong mga passport or Emirates ID clearly to the camera and make sure na may good lighting po siya. Readable po ang mga text at wala pong blurry or glare sa mismong ID or sa mismong pasaporte. Pangatlo, take a video selfie. Ito po ay tinatawag na liveness check, no? Kung kayo po ba yan or no, sanabi nga kanina para ma-identify kung ikaw po ba mismo ang nag-a-apply. So, capture a quick selfie video, confirms that you are a live person, you match your ID photo, and you possess the actual ID with you. So, kailangan po talagang nasa sa inyo ang inyong mga pasaporte or ang inyong Emirates ID. Next to that is submission. So once eKYC is complete, you will see verification data submitted successfully. So naka-prompt po yan. So pinapakita po yan dito sa screenshot at nakalagay application is now fully submitted. And then number 5, check status. Await evaluator to review and results via email or dashboard. So yan po ang ating eKYC guide. 5 steps po yan para po sa pag-upload or mga proseso na ating kakailanganing i-take to successfully submit no, ang ating mga documents. Now, ito naman po ang guidelines kung paano mag-upload ng ating mga documents. No? So, napakahalaga pong malaman po natin ito. So, una, ang ating mga passports. Napakahalaga. So, dapat po full page, hindi po siya cropped, clear and legible at no glare or shadow. So kapag po kayo ay nagsascan, may iba po kasi mga kababayan natin na ito lang pong parang pinaka front page, yung may mukha. So you have to scan it full page, okay po? Dapat full page po siya. So wala pong missing, nakalagay po dyan, hindi dapat cropped, hindi walang missing edges, hindi po siya blurry or pixelated at wala pong shadows or glare. Minsan yan po ang problema pag kina-capture lang po natin sa phone. So dapat po ay sakto sa mga scanner po talaga natin yan kina-capture para mas malinaw, klaro at walang mga shadows. Pangalawa, ang atin naman pong Emirates ID, clear and not angled, meaning po niya naka-straight siya. So parang hindi siya angled into other directions, no?
valid and updated, of course, full view, front and back ID. So, I'm not quite sure kung pwede ba dito yung parang per page. Kasi may ibang nang sa scan ng per page no, sa front and then the second page. Hindi naman po nabanggit dyan. Hindi po pwede ang mga screenshots, hindi din po pwede na covered by hand or not visible fully, at hindi din po pwede na dark, faded, at poor ang scanning ng ating mga IDs. Pangatlo, ang ating mga employment contracts, napakahalaga. All pages uploaded. Now, I would like to highlight that because I have one personal experience, no? Nung pumunta po ako sa konsulado, meron po akong nakasabayan. Dati po kasi ang ating mga employment contract are 10 pages. So ngayon, it's minimized na to 2 pages, yung panibagong MORE contract, no? Sa kanya kasi sa 10th page, parang blanco na lang po kasi siya, pero may header and footer po yan ng MORE. So hinanap po yon ng taga-consulate at hindi po nag-go through ang kanyang proseso dahil kulang po ng page. So you have to make sure po kung kayo po ay naka-old contract pa or yun po ang in-issue sa inyo. I don't think ini-issue pa po yan ngayon yung madaming pages. Make sure po na kompleto po ang mga pages ng ating mga employment contract. Next is oriented, properly, and readable. Kasi may iba po blurry, okay? May iba po pag piniprint po sa inyo na inyong mga companies, blurry po siya. So make sure na hindi po siya blurry at wala din pong nakakat na mga edges from the top to bottom ng per page ng mga kontrata. No? So bawal po dyan ang mga missing pages, sideways or upside down or blurry. So kapag po kayo siguro ay nagsascan, dapat po ganitong hitsura, yung hindi siya upside down at hindi po nakaside para po mabasa po siya ng ating system. Nakalagay din po, konting paalala dyan sa baba, optional documents na kung kakailanganin po ninyo ay yung mga salary proof or salary certificates, employment certificates, at company details. Kung kayo po ay nangangailangan ng mga ganyang supporting documents, make sure na klaro po siya at naka-upload properly as per the document uploading guide. Meron din po dyan mga best uploading practices which is nabanggit na po yan sa taas. Yun nga po ay highly suggest or MWO suggest as well na hindi po tayo gagamit ng mga phone when capturing our documents para po siguradong klaro ang ating mga documents na i-upload. Again, ang mga paalalang ito ay available po sa ating official Facebook page na MWO. Ipa-flash ko po dito and of course sa ating MWO Dubai website para po sa inyong reference. So yun naman po, I hope yung mga mag-aabang po bukas for the pilot implementation, July 7, 2025, alas 8 po ng umaga, magbubukas na po ang link. Ito po again yung link po natin para sa ating online verification. At again, I would like to remind 200 slots lamang po for the week ang limit, no, para po makakuha po kayo ng slots for the online verification. So good luck po sa inyong lahat and God bless everybody.